ko lang pipiyaw. Diba ka na sa chicken breast? Hi, good morning. Okay, so naabot ako ang manghod gikan sa Manila. So maadto mi og Kaluya Floating Cottage nga makita sa sa ganito sa pagdalaga. So moto ni mata di ay mi og alas 4 no kay amo ang gibook nga amo ang silingan kay wala pa mi kaugalingong van. So nagbook mi sa iyaha og 4 AM, so kinahanglan gikan sa Pulacan padong sa pangdalaga. O mauni karon naa pa mi sa Navalan, so mauni ang kining pinakaunang barangay sa Tukuran. Okay? Just in case din nagwonder mo nganong sayo kay mi no. So kinahanglan gyud mi magikan og alas 4 kay maabot man mi sa Oroquieta og alas 7, then dito na lang pud mi mamahaw sa akong igsuon. Okay, so nag-prepare magud ako ang igsuon dito o kining pamahaw namo, and then after namo mag-breakfast, mo diretso na pud mi padong sa Kaluya sa pangdalaga. Dayon mo din ang sunod nga video kay murag nataod-taoran gud ko og kining record kay murag katugon pa kay porting sayuha, then na-amaze ko gamay sa clouds pagtan-aw nako ing ani, so dali gud ko open sa ako ang camera para maka-record pug ko kay syempre talag saon na gud ning mga ing ani nga season nga makalaag ta kay syempre taong bahay ra taron. So kini dapita na anami sa Tambulig diring dapita. Tambulig ang pinakalas nga municipality sa Zamboanga del Sur kay ang boundary mao na pud ang Bonifacio. Ang Bonifacio ang pinakaunang municipality sa Misamis Occidental dayon Tangub. So mao na dayon ako ang gitake sa og video ang ako ang mga kauban sa van, ako ang kuan ipag ako manghod akong ate nagugong pa sa baby sa tiwingwing na ako ang isa kahipag dito sa likod, ako mama, papa og ako ang other relatives. Then mo day po to among driver si Roldan, shout out ko sa amo ang driver nga grabe ka buutan amo lang ng silingan. Og mo day ni ang kuan ang boundary sa Zamboanga del Sur og Misamis Occidental. So sa Misamis Occidental mao ang Bonifacio, and then sa Zamboanga del Sur ang pinakalas nga municipality ang Tambulig. So grabe gyud di kaayo siya ka stricto atong panahon pa sa COVID. Way back 2019, 2020, ug murag hantod 2021 pa gyud. So sa una wala pa ni siya kaning makita nato diha unahan. Pero pag abot sa COVID, kay kinahanglan man mahimong stricto kay mao gyud ang boundary, so ilaha gyud na siyang gihimo. Then kato nakapahulay gamay, then pagmata ni ula naman di ay. So abi gyud na mo og dili madayon ang amo ang kining laag kay kuan ulan man madayon ang laag pero dili gihapon ma-enjoy kay ulan, pero good thing kay pag-abot sa unahan kay nawala na ang ulan. Okay, so doon na dami sa Tangub City. Okay, I'm so excited to see Tangub City kay kabalog yata ba sa December ang Tangub City ang pinaka nindot. Okay, pinaka nindot daghan kay Christmas light. So diha gyud ni sikat ang Tangub City. So if speaking of nindot, mo day ni ang mga design sa Tangub City magabi. And fast forward di ay naabot na mi sa Clarin, so naagian na naman ko sa amis, nalimot ko video. So mauto murag na nalingaw na og tabi sa mga kauban sa van or sa van. And dayon naabot na po dayon mo og Aluran. Okay, anyway, ang Aluran ang pinakaunang municipality gikan sa Oroquieta. Memorize gid nako ni ang tibuok ni sa Misamis Occidental, mura na no kung taga diri. Ibig nga sa Zamboanga del Sur amo kay diri man ko gatrabaho sa una sa Oroquieta ug sa Uzamis. Okay, sa Uzamis, pagkuman sa Uzamis, Clarin, Tudela, Sinakaban, Jimenez, Banaon. Then, naabot namin sa Aluran. So, pila na lang ka oras, maabot na po sa Oroquieta.
So maayo gid maabot ng orkyeta kay medyo gutom na gid no kay hayag na. Naana din ni sa mga alas 7 pag-abot na mo sa orkyeta. So kini naana pud mi sa Talairon, Oroquieta City. So nakita na nato ang Shell diha. So nakita na nato ang mga pine trees, unahan gamay ang talik. O kini diri dapita mao na nina na sa talik. So isa din sa katong mga barangay nga grabe nabahaan gyud ato ang last year ba to tong kuan gidungo gid nga Oroquieta City gibaha gyud. So ang baha naabot gyud siya sa kining abot gyud siya sa tulay. So makita na to ang tulay diri sa unahan. Grabe kaluoy sa Oroquieta so ano may gani kay naka-recover na sila karon. Mao din ang tulay sa talik kung nilapas ang tubig sa una. So kanang balaya na sa wala murag na half gyud ang tubig diha. And then karon naka-recover na sila gamay. And then hinaot nga tuloy-tuloy nga mas mulambo pa gyud ang City of Good Life ang Oroquieta. Kay isa gyud ni sa mga lugar nga ako ang gimahal. Okay, aside pa sa ako ang hometown ang Bulacan. Okay, so nanata diri sa crossing sa crossing sa paingon sa plaza o sa sa ni padung na ni sa Langkangan, padung sa balay sa akong ate kay mamahaw na mi. Dayon fast forward ta kay pag-abot na mo sa balay murag nalimot na gyud mi og kining video kay na busy na kaayo, nitabang pa mi og luto sa pamahaw. Dayon nag-prepare pa mi sa mga dadunon nya mao di ini. Pag humana mo pamahaw, diretso na mi Klakaw, nagpatubil sa akong magulang silang sakyanan, dinhi agi mi sa plaza sa Oroquieta. So mao din ang plaza sa Oroquieta. Dayon dara ang plaza ni igor gyud mi milabay, wa gyud mi kahapit. Wa mi kahapit kay gadali mi kay ato pa mi kaluya then pag human og ligo-ligo gamay, syempre muuli ra pud mi. Kay dili na gyud mi ugmaan kay mahal kay ang rent sa kuan sa mang van. Di mi pwede mag 2 days. So karon dili na gyud mi mawala siguro paingon sa kaluya sa pagdalaga kay kasunod na lang man mi sa kuan sa kinan sa akong igsuon kana mo gisundan. Sa pagpadong panamo dito sa kaluya sa napa mi sa mubod murag nagsigigit mig hunong-hunong pa diri kay ako igsuon nangita og kining kuan CR kay hiun kayo siya pero wala na ako na videohan. And then of course na wala nakat na po ng mga video hantod sa naabot na gid mi sa Calamba. Naabot mi sa sa wala pa rin sa Calamba, naabot mi Plaridel, Calamba, dayon limot ko pisay na pagali di ay. Then mao na pud niya pasulod sa Kaluya Floating Cottage sa Sapang Dalaga. Grabe ma-amaze kita sa kuan sa mga kahoy diri nindot kitan-awon. Dayon murag diri na gitong dapita nga nagbasol ngaw wala gadala og drone nga nindot pa dayon ta kuno kay diri. So mao to wala na lang noon wala na noon may video nga gikan sa taas kay walay drone. So nagbanti nilang sa amin sa among cellphone sa among pag-take of video and hopefully next time sa akong laag na natay drone o na natay underwater camera. So tigom-tigom sa kay wala pa man tay ipalit. And of course pagkataod-taod natingala mi kay nganong may entrance so dire wala na may mahimo mabayad na mi kay di na tagasulod wala entrance no. So mo din ako igsuon kanang nakaitom akong pag-umangkon duha nga siguro langit sa Batangusa and dire napita dito sa akong family kay excited na kayo ni pag humarag bayad mo lahos na may diretso. Lahos nga dili lahos uli ha, mo lahos mi sa Kaluya Floating Cottage. So mao ini hapit na gyud mi maabot. So pila na lang kaliko, isa kaliko. Dayon unahan gamay. Og hapit na gyud mi maabot. So diri pa lang makita na nato nga ang sa Pangdalaga Floating Cottage na po dai sila floating playground dito sa unahan. So mao ni sa tanang mga tiguwang na po'y maghandom nga mobalik pagkabata kay lami kay dagandagan dito sa ilang floating playground. Samtang nakakita ka anang salida nga challenge nga magdagandagan kaso lang murag yung kag maluya pud sa bayro no kay per hour na di ay.
Dayon mao ni nanggawas na ako mga kauban sa van, akong ate, akong pag-umangkon, ni una nagawas, akong manghod, yang asawa, yang anak, din akong mama nga naka yellow. So sorry, abi nila og kining kuan, abi nila og picture. So nag-vlog ko. Mao ni diha. Okay, so nigawas na ang kinakusgang motherland in the world. Dayon, si Papa na po, nasa sulod, nagdisod pagawas. Murag dako kaayo. Dayon, pag abot kayo ni mo diri sa Kaluya, no, bisag wala kay dalang mga balon na daghan, digid ka mag-worry, kay daghan kayo silang mga seafood. Na yung mga dagko kayong isda, ng kinilo, na yung mga dayok, na ay unsa pa diri, na yung mga shells, and mga aninikan, nga luto na daan. So, nothing to worry, ug mo ani ka diri sa Kaluya, guys. Okay, pwede ra ka magbalon og kanon. So, sila na bahala sa imong sudan. And, pag humana na di ay, maoto, nagpa-register mi, nikuha mig life jacket, and then nakita na namo ang kabuuan sa floating playground. Grabe ka, nindot, ma-wonder gyud ka. So padulong na mi sa floating cottage. So it will take murag mga 3 to 5 minutes siguro padulong dito, or murag medyo dako ra gyud ang ako ang kuan calculation. O, mo din namang driver nagtalikod, o ang mga naong sa mga excited, akong ate, akong pangumangkon, sa tiwing-wing, o sila tanan. Ako ang tapad dyan tinini, o giyahang anak, akong manghod, so nag-video-video na ang tanan, nag-video-video na ang all. So, mauni, happy ka din yung maabot. Wala gini siya naabot ng mga 5 minutes. Ako siguro mga 2 to 3 minutes. So, mauni siya, matingala ka nga ng gulong tao niya, pero gilitan din na siya sa ilalim. Okay, so, maayo rin siya sa mga mga maayo mo langoy, kay kay kining lalong-lalong ang good siya. So, dili ka masilyo, hindi ka mag-life jacket, hindi ka makalong mo Zay, og jok. Kaya basin og malumos. Kay ako, una mo ko nakanaog, so mag-video-video sa ako while you guys kay matabok, hinay-hinay. Okay, kay may gali, dili ra kay kusog ang balod diri sa floating cottage, no? Kay og balod kay siya lisod gyud, kay nabiya mo sa tunga-tunga sa dagat yung mga pagkaon. So mapalit gyud sa hangin. Oh, ang kuwan. Video na, video. Oh, more jud to ang amo ang na-take nga pictures nga naapamedre kay na-enjoy na kay mo kining langoy. Then paulit na pud mi kay dili mi ganan mangit-ngitan. So bisag dili ganan mangit-ngitan gid gihapon kay imagine pila ka oras ang biyahe gikan sa Pangdalaga paingon sa Bulacan. So murag kuan gid siya, nasa 4 hours man siguro kay nigikan mi diri og ingarong orasan abot mi og Roquieta alas 6. So, mao to guys. Thanks for watching. Goodbye.